Oh, and I'd like to commend Mayor ng Pasig City, si Vico Soto. Aba, akalain nyo ha, di ba tinatanong natin sa nakaraang kong content about dito sa putahan kako di Mike Defensor sa Pasig. Ano ang reaksyon ni Vico? Sabi ng iba, walang hiyang yan, dinamay pa si Vico. Ayun, pinasara ni Vico, closure order against Zerin Development or Blue Hotel Pasig. Sabi nito, based on available information on 21st April 2026, raid conducted by the NBI within your premises resulted in the discovery of serious illegal activities involving human trafficking and the facilitation of prostitution within the premises. In violation of the Anti-Trafficking in Persons, RA 9208, as amended, and pertinent provisions of the RPC, thus the continuation of such unlawful activities within your establishment constitutes grave violation of the conditions of your business permit. So ginamit ni Vico pang pasara sa kanila is yung mga provision sa kanilang business permit. Bawal kayo sa mga not necessarily nagkaroon na ng hatol ng korte. The mere fact na may natuklasan pa lamang, 'di ba, sa raid, then pwede na nilang ipasara. Discretion kasi yan ng City Hall. Okay? So yun ang ginamit. 'Di ba? Yan ang kailangan nating leader. Yung may ganyan pong lakas ng loob at pinaninindigan ang kanilang desisyon. No. Rito, grave violation of the conditions of your business permit and business registration with the BPLD, which requires strict compliance with all applicable laws, local ordinances, and standards of public morals and public order, pending the resolution of the complaint of the Office of the City Prosecutor, Pasig, and the interest of public welfare and safety. This establishment, yung Zerin Development Corporation and Blue Hotel Pasig, is hereby ordered closed. 'Di ba? Hindi na hinintay yung resolution ng korte. Siya na mismo ginamit na yung kapangyarihan nila na sila yung nagbigay ng business permit para makapag-operate 'yan. No, sa Pasig maliwanag po ngayon, masangkot lamang ang inyong negosyo. So may dahilan sila para ipasara agad kayo. Tama 'yan, 'di ba? Maganda nga sana hindi, pero dito kay Sandro hindi pa ako boto kay Sandro. Wala pa ho siyang napapatunayan para humanga ako sa kanya at magtiwala sa kanyang kakayanan. To be honest with you. Bakit? Ano yung ginawa niya doon sa anti-political dynasty bill? Ano yung i-final niya? Ang i-final niya is the perfect version para sa establishment ng political empire. Mga uncle, 'di ba? Pinalawak pa yung dynasty. Yung dinastiya nila, pinalawak pa. Hindi ako pabor sa kanya, kay Sandro. Tapos yung Sara impeachment noong 2024, nasabotahe niya. 'Di ba? Kasi kung magi-impeachment, dapat kako maaga nag-file. Nag-file sila February 5 na. O ano nangyari? 'Di ba? Si Martin Romualdez, hinintay din yung kanyang ipa-file, itinenga yung 3 impeachment complaints. Walang ginawa na. Tapos na-dismiss, in-archive. Anong resulta? Nakita ng Korte Suprema, misablay talaga kayo. Inabuso nyo yung batas. No. Kaya ang ginawa nila, another doctrine, na kapag yung naunang impeachment complaints, itinenga ninyo, wala kayong ginawa. Tapos napaso ang panahon nito, that is considered as initiated. Tapos nag-railroaded version nila para habulin yung pagsasara ng Senado, wala, 'di ba? Sayang. Hindi ako believe kay Sandro. Mas believe lang ako kay Sandro sa